Sa mabuting balita ngayon, dalawang talinghagang ibinigay sa atin ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, ang binhing kusang tumutubo at ang butil ng mustasa. Sa unang talinghaga, ang magsasakay nagtatanim ng binhi sa lupa, natutulog at bumabangon, at ang binhi ay tumutubo at lumalaki nang hindi niya malaman kung paano. Ipinapakita nito na ang paglago ng kaharian ng Diyos at ng pananampalataya sa puso ng tao ay higit na gawa ng Diyos kaysa gawa ng tao. May bahagi tayong gagawin at iyon ay ang maghasik, ang magdasal, magturo, magmahal at ang magbahagi ng kabutihan. Ngunit ang magpalago ng binhing iyon ay gawain ng Diyos lamang. Kaya't huwag tayong mainip sa sarili nating pagbabago at sa pagbabago ng iba, sapagkat ang gawain ng Diyos sa puso ng tao ay dahan-dahan, tahimik, at ayon sa kanyang takdang panahon. Sa ikalawang talinghaga naman ay inihahambing ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa mga binhi. Ngunit kapag ito ay tumubo ay siyang nagiging malaking halaman na pinamamahayan ng mga ibon. Ipinapakita nito na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa maliliit at halos di napapansing bagay. Isang panalangin, isang paggawa ng kabutihan, isang lihim na sakripisyo, o kaya isang salita na nagbibigay pag-asa. Ang mga bagay na ito kapag iniaalay sa Diyos ay nagiging makapangyarihang instrumento ng kaniyang biyaya. Huwag nating maliitin ang maliit na simula, sapagkat sa kamay ng Diyos, ang maliit ay nagiging dakila at ang simple ay nagiging daluyan ng kanyang biyaya. Sa ating buhay, minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa sapagkat pakiramdam natin ay walang nangyayari sa ating pagsisikap na maging mabuti at tapat sa Diyos. Ngunit ipinapaalala sa atin ang mabuting balita ngayon na kahit hindi natin nakikita agad ang bunga, ang Diyos ay may ginagawa sa ating kalooban. Sa bawat taimtim na panalangin, sa bawat pagtitiis ng hirap at sa bawat pagsunod sa kalooban ng Diyos, may binhing itinatanim ang Diyos sa ating puso at sa puso ng iba. Ang tanong para sa atin ay hindi kung gaano kabilis ang paglago, kundi kung tayo ba ay patuloy na naghahasik ng kabutihan at pananampalataya sa ating kapwa. Sa huli, tinuturuan tayo ng mabuting balita ngayon na magtiwala sa tahimik na kilos ng Diyos, maging tapat sa maliit na gawain ng pag-ibig, at huwag maliitin ang bawat munting simula. Ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating sa biglaan at marahas na paraan, kundi sa unti-unting paglago ng biyaya sa puso ng tao. Kung tayo ay tapat na maghahasik, ang Diyos ang bahalang magbigay ng ani sa tamang panahon. At sa pamamagitan nito, unti-unting mahahayag sa mundo ang kaniyang kaharian.